nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi nila alam kung ano ang obligasyon nila sa mamamayang Pilipino. Hindi mo naman mapipinpoint ang nag-iisang mastermind sa buong the whole caboodle. Akala niya kayang-kaya niya dahil abogado siya, napahiya siya. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan, inaot nga maupay an iyo panlawas yana nga adlaw. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ang Pilipinas ba ay sinumpa? O sadyang minamalas tayo? Dito sa mga politiko, dito sa mga supposed to be public servants na hinahalal natin. Hindi ko malaman eh. Either way, kung isinumpa man tayo or minamalas tayo, ito talaga ang nararanasan natin ngayon. Yung mga public servants, yung mga public officials na nakaupo ngayon na walang pakinabang. Masakit sa kalooban ko na alam natin itong mga public servants na to, itong mga public officials na to, pinapasweldo nating mamamayang Pilipino. Pero wala tayong nakukuhang serbisyo sa kanila. Itong nangyari sa Blue Ribbon Committee na chaired by Senator Ping Lacson. Mahaba yung ginawang proseso, yung mga investigasyon na ginawa, at alam naman natin na itong huli ay gumawa na ng partial report itong si Senator Ping Lacson para i-distribute sa mga miyembro ng Blue Ribbon Committee para lagdaan. Ano po ba ang importance? Gaano ka-importante yung lagda ng majority ng members ng Blue Ribbon Committee? Importante po ito para ang gagawing report ng chairman ni Senator Ping Lacson ay magkaroon ng legitimacy na magkaroon ito ng ngipin, madala sa plenaryo at doon pag-usapan. Para wala namang masabi ang mamamayang Pilipino na ang laman, ang contents nitong Blue Ribbon Committee report ay opinion lang ng chairman. Kailangan ito ay may concurrence ng majority ng members para masabing legit ang report na ito at ito ay pinag-usapan ng maayos at inapprove or may concurrence. Otherwise, kung hindi niya makukuha yung majority na signatures ng mga miyembro niya sa Blue Ribbon Committee, hindi nga abot ito doon sa plenaryo para magkaroon ng diskusyon. Wala po namang masamang pumirma rito. In fact, ito ngang si Senator Erwin Tulfo na Vice Chair ng Blue Ribbon Committee ay meron nga siyang reservation. Meron nga siyang mga hindi gusto na contents nung Blue Ribbon Committee report. Pero pumirma pa rin siya dahil alam niya ang importance ng ito ay mapirmahan ng majority at madala sa plenaryo para nga mapag-usapan lahat kung ano yung mga hindi mo gusto, kung ano yung agree ka at hindi ka agree. Kung hindi mangyayari yung majority signature ng mga miyembro nito ay hindi nga abot doon. So natatagalan na itong dokumento na ito na hindi nga napipirmahan ng majority. Kaya itong si Senator Ping Lacson ay nagsalita na. Pumunta siya sa plenaryo para mag-privilege speech. Yung challenge is now on them. Ano? If they want to interpolate me, if they want to amend or introduce amendments, if they want to modify, or even if they want not to adopt the partial committee report, then they should sign and get on with it. Ano? Hindi pwedeng nakabitin forever. It was done not without reason and intent. So, once you gathered enough signature, immediately, sir, i-report out nyo na ito sa plenary? Yes, hindi na yung ganitong parang synopsis or synthesis, kundi yung full content doong partial committee report. Para na sa ganon, maging mas productive at saka mas exhaustive yung deliberation, yung interpellation. So we can decide once and for all
at least the majority members of the Senate, not just the committee members, kung ano yung portions na i-adapt, kung ano yung portions na i-delete, or i-adapt or i-delete altogether. Ano po naman ang importansya ng privilege speech na to? Para naman ma-legitimize in a way, dahil nga sa kanyang i-deliver na speech regarding this report, kahit hindi pa napipirmahan ng majority, at least mapakinabangan yung dokumento dahil ito ay magiging public document. At ang contents niyan ay pwede nang ipadala sa ombudsman para magamit naman ng ombudsman doon sa mga ginagawa ng investigasyon, doon sa mga nasasangkot, doon sa flood control anomalies. So sir, i-copy furnace nyo na ba yung ombudsman at DOJ o nag-request na ba sila ng copy? That is the next move, moving forward. Pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech, so nasa record na yan. Whereas before, kung nakatago yung draft committee report at hindi naman nare-report out, wala. I might be violating some rules of the Senate. So, isa rin yung reason kung bakit minabuti kong i-report out by way of a privilege speech para magamit naman ng ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila. Kaya nga, ang hindi ko magustuhan dito, yun nga sinasabi natin na para tayong isinumpa, para tayong minamalas dito sa mga public officials natin, particularly dito sa mga senador na to. Dalawa sa mga senador na to ang miyembro ng Blue Ribbon Committee na may problema sa flood control anomalies. Ito nga ay sina Joel Villanueva at Jingo Estrada. At of course, alam naman natin na close din sa kanila itong si former Senate President Chis Escudero na hindi naman siya miyembro dito. So ngayon, kaya ako sinasabing minamalas tayo or sinusumpa tayo o ito ay isang sumpa, itong mga miyembro ng Blue Ribbon Committee, marami rito ang ayaw pirma dahil sa pagkakasangkot nga ng mga pangalan ng mga senador na binanggit ko. So, ibig sabihin, wala po tayong kalaban-laban, mga kapatid, mga kababayan, dahil ginagawa nilang barkadahan itong Senado. Wala po tayong proteksyon sa mga senador na ito. Dahil magkakaibigan sila, ginagawa nilang tropa-tropa, barkadahan itong Senado, na pag may nasasangkot sa anomalya, ito ang ginagawa nila. Kahit yung pagpirma na hindi naman magdidiin, hindi naman ito magsasabing itong mga senador na to ay guilty sa ibinibintang sa kanilang anomalies or flood control anomalies. Kailangan lang ang pirma nila para nga magkaroon pa ng further discussion para madala itong dokumento na to sa plenary at maituloy ang diskusyon tungkol dito. Pero dinideny nila yan kay Senator Ping Lacson. At alam naman natin, isa rito si Marcoleta na talagang ito, hindi pipirma ito. Kung ano-ano idinadahilan nito, kesyo nasan daw yung hard copy, kesyo partial report lang naman daw yan, saan daw siya pipirma. Alam nyo, pinapaikot-ikot niya lang yung mga pinagsasabi niya, pero alam naman natin, talagang hindi pipirma ito eh. Talagang ito, masama ang loob talaga. Bukod pa, dito nga sa tropa-tropa nila dyan sa Senado, masama ang loob nito kay Senator Ping Lacson. Dahil ilang beses na siyang napahiya. Yung kanyang pagsagupa kay Senator Ping Lacson sa mga debate, ni minsan hindi niya napuntusan itong si Senator Ping Lacson. Nilampaso siya ni Senator Ping Lacson. Mga 3 beses na yata yan. Na nakipagdebate kay Senator Ping Lacson, akala niya kayang-kaya niya dahil abogado siya, napahiya siya. Dahil itong si Senator Ping Lacson, laging preparado ito. Well-researched ito pag humarap sa plenary at nakipagdiskusyon sa'yo. So alam natin, itong ginagawang alibay ni Senator Marcoleta, kahit naiintindihan niya kung ano ay ibig sabihin ng pagpirma niya sa dokumento na yan, hindi niya gagawin yan. Dahil nga, bukod sa nasipa siya diyan sa pagiging chairman
ng Blue Ribbon Committee, of course, masama na loob niya dyan, yung pa nga, yung pakikipagdebate niya kay Senator Ping Lacson na inilampaso siya ni Senator Ping Lacson. Kaya masama loob nito. So ito, talagang hindi pipirma ito dito sa report ni Senator Ping Lacson. May patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo, yung tungkol daw sa sinabi, parang inahangaan daw niya kayo dati and then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Alam Inilagay mo, kayo sa pedestal. noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag in-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya, na kinonfide niya kay Senate President na hanganga ako diyan kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Nawala siya sa hulog. Nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya ng sa Senate Archive, na hindi unusual yon. Pero saan nagsimula ba na maging kontra-fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon, na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. When he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They were egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Oh. So, nabukulan sila I ni... will not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero saan ang bukol yung BFF? Meaning, no, I'm not, Okay. wag nyo na akong dalhin doon. Basta Okay, sir. ito yung facts, as narrated to me by some congressmen. So ayan, ngawa kasi ng ngawa itong si Marcoleta. Meron palang sabit. Ako, antayin natin to. Mukhang meron tayong magandang aabangan kay Senator Ping Lacson. Iimbestigahan niya yung tungkol doon sa allocable na mukhang merong ngang na-receive itong si Marcoleta. So tingnan natin saan pupunta itong investigasyon na to. Akala mo kung sinong malinis, ito. Mukhang magandang balita ito pagka ito'y nahalungkat ni Senator Ping Lacson, malalaman natin itong mga tinatagong sekreto nitong si Peluca. How's your relationship with these senators na kasama sa committee report nyo? Particularly sila Senator Shi, Senator Joel, Senator Jinggoy. Are you in Well, speaking terms or nagkakatampuhan ba, sir? I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, wag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunus-dili na bumate. Yung iba, hindi ako kinakausap. But Yan ang tunay na magiting na makabayan. Naiintindihan niya yung kapwa niya, senador, pero hindi niya sinasabing dahil mga kakilala ko sila, mga kaibigan ko sila, kapwa ko senador, patatawarin natin sila. Kailangan maimbestigahan, kailangan maparusahan ang dapat maparusahan. Parang gano'n ang sinasabi ni Senator Ping Lacson. Wala ditong favoritism, wala ditong kaikaibigan. Basta gumawa ka ng kasalanan sa bayan, managot ka dapat. So yan ang
mensahe na pinararating ni Senator Ping Lacson sa mga kasamahan niya. Hindi katulad ng mga identified, mga DDS na mga senador, mga politicians, kampi-kampihan nga sila. Dahil kakampi nila, dahil kabalahibo nila, kahit na anong kasalanan pa ang nagawa, pagtatakpan nila at sasaluhin nila hanggat kaya. Yan ang mga ugali ng mga DDS na yan. At sino pa? Of course, Robin Padilla. Sabi niya nga kahit sunugin siya, mangangaboy Duterte siya eh. So, itong mga ito, mga senador na to, hindi nila alam ang trabaho nila. Hindi nila alam kung ano ang obligasyon nila sa mamamayang Pilipino. Ang alam lang nila, yung politika, yung kampi-kampihan nila. Dahil hindi nila kakampi itong si Senator Ping Lacson, hindi nila kapareho ng pag-iisip dahil napakalayo ng pag-iisip ni Senator Ping Lacson sa kanila. Si Senator Ping Lacson talagang kung sino ang may kasalanan, kung sino ang nai-involve, sasabihin niya. Kung sino ang may mga iskandalo, kung sino ang mga nasasabit sa kaso, sasabihin niya. Pero itong mga ito, kaya nga sabi ko, minamalas tayo, itong mga pangalan ng mga senador na to, Marcoleta, Villanueva, Estrada, Escudero at iba pa, lalong-lalo ng Padilla na yan at si Amy Marcos, kampi-kampihan yan mga kapatid, mga kababayan. Pagkakampi nila, hindi nila ilalaglag. Maganda sana yan eh. Yung ugali na yan, maganda yan kung ikaw ay sundalo, yung nandoon kayo sa labanan. Yung mga Marines, di ba? Pag tinamaan ng kasama mo, hindi mo iiwanan. Pero ito, public service ito. Ang nagpapasweldo sa kanila, tayong mamamayang Pilipino. Meron silang accountability sa atin. Pag nagkasalang isa sa kanila, dapat hindi nila kakampihan yan. Dapat ilagay nila yan sa dapat niyang kalagyan. Kung kailangan managot siya sa batas, managot siya. Pero hindi po ganun ang ginagawa ng mga ito. Again, kampi-kampihan sila. Barka-barkadahan sila. Kawawa tayong mamamayang Pilipino, wala tayong makuhang accountability sa kanila. Hindi nila pananagutan ang mga nagagawa nilang pagkakamali, ang mga anomalya nila. Hanggat kaya nilang pagtatakpan nila. Mabuti na nga lang, nandiyan itong si Senator Ping Lacson at itong sila Risa Ontiveros, itong sila Tito Soto, na kahit papano, alam natin, ipinaglalaban nila yung dapat magkaroon ng accountability ang mga taong nagkasala sa batas. Pero itong mga ito, hindi talaga nila alam kung ano ang dapat nilang ipinapakita sa mamamayang Pilipino. Ang alam lang nila, yung mga dapat nila ipakita kay Digong Duterte. Yung pagkampi nila kay Digong Duterte. Yung pagkampi nila kay Sara Duterte. Sumasabit sila, itong Villanueva, itong Estrada, itong si Chis Escudero, magkakaroon ito ng mga later on, ng hopefully, dumating na yung kanilang mga warrant of arrest doon sa kanilang kinasasangkotang kaso. Pero ito nga, nakikita natin, dito sa ginagawa nitong mga kakampi nila sa Senado, hanggat maiiwas nila itong mga kasamahan nila, mga kaibigan nila, iiiwas nila. Nasaan yung inyong sinumpaan na ipaglalaban nyo ang konstitusyon, poprotektahan nyo ang mamamayang Pilipino, at poprotektahan nyo yung pondo ng mamamayang Pilipino na pinapakinabangan nyo dyan sa Senado. Proteksyon sa mamamayang Pilipino na nagpapasweldo sa inyo. Hindi yung barka-barkadahan. Hindi yung kampi-kampihan. Kawawa tayong mamamayang Pilipino kung hindi natin masisipa sa kanilang mga pwesto itong mga to. Huwag na po tayo magkakamaling bumoto ng mga ganitong klaseng tao na ayaw humarap, ayaw managot sa kanilang mga pagkakasala.
Ang alam lang nila, kampihan nila yung mga dapat nilang kampihan na kung saan sila makikinabang. Baliwala sa kanila yung mga taong nagpapasweldo sa kanila. Ang kakapal ng muka, mga kapatid. Ang alam lang nila, magkampi-kampihan, magbarkadahan. Akala nila, sarili nilang pera ang ginagastos nila diyan sa Senado. Wala tayong proteksyon. Itong si Sara Duterte, alam naman natin kung paano nila pinipilit wag managot itong si Sara Duterte. Ayaw nilang magkaroon ng accountability. Iniiwas nila yan nung nakaraang 19th Congress. Medyo nanalo sila dyan. Naiiwas nila. Eto ngayon, 20th Congress, malayo pa, nagsasalita natin sa Robin Padilla. Haharangin daw niya. Dahil ang trabaho daw nga ng kanilang grupo bilang oposisyon ay i-oppose. Pati impeachment. Isipin mo, magiging senator judge ka, magiging judge ka, and yet, gusto mong harangin yung impeachment. Hindi niya alam yung mga pinagsasasabi niya. Hindi niya alam kung ano dapat ang tayo niya bilang isang senator judge. Haharangin daw niya. Saan ka nakakita ng isang judge na pag nag-file ka ng demanda, sasabihin ng judge, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Kaibigan ko yung dinidemanda mo, hindi pa pwedeng magdemanda ka rito. Meron bang ganun, judge? Bukod sa minamalas tayo, dahil barka-barkadahan, dahil pinoproteksyonan nila yung mga kabalahibo nila, marami pa rito, hindi gumagamit ng utak. Talaga. Kung hindi tayo sinumpa ay minamalas talaga tayo. Sana kung ito man ay sumpa ay sana mawala na ang sumpa sa bayan ng Pilipinas. Kung tayo man ay minamalas sa mga ganitong klaseng tao, sa mga ganitong klaseng politiko, sana matapos na ang malas natin. Pero tayo pong mamamayang Pilipino, sa totoo lang, nasa sa atin din yan. Sa susunod na itong mga pangalang ito ay lumapit sa atin para hilingin ang boto natin, dapat wag na natin iboto itong mga to. Alam naman natin, kahit magnanakaw ang kakampi nila, kahit mamamatay tao ang kakampi nila, kakampihan pa rin nila. Ayaw nilang managot ang mga kakampi nila, basta kakampi nila. Kahit anong mangyari, kakampihan nila. Itong mga Marcoleta, Villanueva, Estrada, Bongo, Aimee Marcos, Padilla, mga kapatid, mga kababayan, nasa sa atin po yan. Nasa sa atin po yan. Kung itong mga ganitong klaseng tao, iluluklok nyo pa rin sa pwesto. Of course, marami pa rin dyan na hindi pumipirma na dapat suportahan itong kilos, itong ginawa ni Senator Ping Lacson, gaya nitong sila Pia Cayetano, itong sila Gatchalian, Lito Lapid, pati yata si Legarda, Mark Villar. Hindi pa pumipirma yan. Ano ang ibig sabihin yan? Ganon din. Dahil barka-barkada nila, dahil kakampi nila, ang nasasalang diyan sa investigasyon na yan, nagtatanga-tangahan or sadyang ini-ignore ang katotohanan. Para lang i-please yung mga kaibigan nila. Para sabihin sa kaibigan nila na suportado namin kayo. Nakakalimutan nila na dapat ang sinusuportahan nila, na dapat ang piniplease nila ay tayong mamamayang Pilipino na nagpapasahod sa kanila. Kinakalimutan nila yan. Kampi-kampihan sila. Barka-barkadahan sila. Nalimutan nila ang mamamayang Pilipino na dapat magpapakita sila ng accountability, pananagutan doon sa mga kasamahan nila na pinagbibintangan na may kinasasangkutan na kaso. Dapat yon ang mas matimbang sa kanila
hindi yung barkadahan, hindi yung pakikisama. Dapat isa puso nila, isa isip nila na meron silang pinanumpaan na tungkulin para protektahan tayong mamamayang Pilipino, para sundin ang konstitusyon na kung saan ang pinahahalagahan mo, ang bayan mo, ang mamamayang Pilipino, hindi yung mga personalidad na mga kaklose lang nila. Mga personalidad dahil barkada nila, dahil kaibigan nila, yun ang poprotektahan nila. Sana matapos na kung minamalas man tayo, sana matapos na kamalasan na yan, kung sumpa man yan, sana matapos na ang sumpa dito sa bayan ng Pilipinas. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, at pakishare na rin po sa ating mga kakilala, mga kaibigan, nang sa ganon, maraming makabatid, makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa ating munting channel. At importante po, ulitin ko, importante po yung inyong subscription doon sa mga bago lang dito. Wala naman po obligasyon yan. Wala kayong babayaran sa YouTube. At thank you so much, ladies and gentlemen, mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.